Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nagpamangha sa marami ang sinagawang rescue operations kamakailan sa China. Ang rumespondi kasing rescue team gumamit ng tila robot na barge. Dahil sa walang tigil na buhos ng ulan sa bayan ng Guigang sa China, libu-libo mga estudyante at guro ang binaha at na-stranded sa isang local education park. Sa lawak ng park at dami ng mga kailangan sa kluluhan, ang rescue operation, bangungot para sa sino mang rescuer. Mabuti na lang ang responding rescue team. Gumamit ng isang tila sasakyan. Nung lumusong sa baha, biglang nag-unfold at naging rescue ferry. Ang tawag dito, powered pontoon bridges, waterborne rescue aircraft carriers. Ang powered pontoon bridges, binubuo ng mga pinagdugtong-dugtong na platform. Dahil modular ang disenyo nito, 10 minuto lang, naa-assemble na ito kahit nasa gitna ng rumaragasang baha. Kada platform na 60 meters ang haba, kayang magsakay na mahigit 300 katao. Kaya nagsilbi itong lifeline sa oras na sakuna. Sa tulong ng mga powered pontoon bridge, sa loob lang ng 20 hours, ligtas na na-evacuate ang higit 6,000 estudyante at staff. Sa bayan naman ng Guangxi, ito ang namataan ng lumulutang sa rumaragasang baha, daan-daang mga ahas. Sa videong ito, naalarma ang mga residente nang ang kobrang ito inahon ang kanyang ulo sa tubig. Ang residente namang ito, pilit na binubugaw ang ahas na napadpad malapit sa kanyang tahanan. Meron ding naispatan na pumupulupot sa isang walis. Ang tinatayang mahigit 900 na ahas, nakawala daw mula sa isang binahang snake farm hanggang sa tinangay sila ng agos ng baha. Pero paano nga ba nagagawa ng mga ahas na lumutang sa tubig? Kuya Kim, ano na? Kapag bumabaha, nalulubog ang lungga ng mga ahas. Pero hindi ito ang problema sa kanila. Ang mga ahas kasi kaya lumangoy. Para makagalaw sila sa tubig, kinokontract nila ang kanilang body muscles para makagawa ng tila waves. Ang tawag dito lateral undulation. Hindi naman basta lumulubog sa tubig dahil ang kanilang mga baga at iba pang bahagi ng katawan nagbibigay ng sapat na buoyancy para makalutang. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May kasabihang ang bahay na tinayo sa buhangin, madaling gumuho. Pero kung obra naman kahit gawa sa buhangin, pwede pa rin maging trending. Gaya na lang sa likha ng isang lalaki mula Surigao na dinedicate niya para kay Pinay tennis sensation, Alex Ayala. Ang Wimbledon run sa London ng Pinay tennis star na si Alex Ayala, hindi lang historic, iconic din. Dahil sa litrato niyang ito, kung saan napadapa na si Alex sa court mahabol lang ang bola. Ginawa na ito ng samut-saring meme at artwork. Kabilang ng isang ito na ginuhit lang naman sa buhangin. Ang 6x8 meter na sand art gawa ng artista si Papalo sa kanilang dalampasigan sa Tandag City sa Surigao del Sur. Ginuhit ko po si Alex Ayala dahil sa contribution niya sa bansa natin. Pagbigay po sila ng karangalan sa bansa natin, mas na-inspire ako mag-drawing sa mga ganong klaseng tao. Maliban kay Alex, marami pang ibang celebrity na ginawa ng sand art ni Papalo. Nariyan si Bruce Lee, Bob Marley, pati na rin ang yumaong basketballista mula Mindanao, si Rene Baterbonia. Nagsimula daw si Papalo sa paggawa ng sand art noong taong 2024. Birthday po ng anak ko, wala po akong maisip na paraan na mag-greet sa kanya. Kaya sinulat ko yung pangalan niya sa buhangin. Tapos pinaliparan ko ng drone para medyo kakaiba naman po yung greetings ko sa kanya. Nakita ko na okay pala ito. Doon ako nagka-idea na subukan ko kaya mga mukha. Simula talaga, hindi pa ako gumagamit ng tuyo na buhangin. Single stroke lang, kalaunan, nakita ko parang may kulang. Kaya sinubukan ko nang lagyan ng mga puting buhangin, yung mga highlights, galing sa maliit hanggang ng palaki ng palaki. Hindi raw madali gumawa ng portrait sa buhangin. Maliban kasi na 4 hanggang 5 oras, ginugugol niya mabuo lang ito. Kalaban daw niya ang panahon, pati na ang mga alon. Kung sobrang ang init lang, pwede na matiis. Pero pag biglang bumuhos ang ulan, malakas ang hangin, uuwi tayo ng luhaan. Dapat bilisan mo ang paggawa dahil baka abutan ka ng high tide. Pero lahat ng hirap, worth it naman daw. Masayang masaya po, lalo na kung kuhang-kuha mo talaga. At ang isa raw sa latest na ginawa niya ng obra, walang iba, kundi ang inyong lingkod. Ano kaya kinalabasan nito? Abay, ang pogi naman pala. Napakahusay, Papalo. Pero may idea pa kayo, paano nabuo ang milyong-milyong butil ng buhangin sa ating dalampasigan? Kuya Kim, ano na?
Ang buhangin ay nagmula sa gradual o unti-unting breakdown ng mga bato at iba pang mga natural materials dahil sa hangin, ulan at agos ng ilog sa loob ng napakahabang panahon. Ang prosesong ito ang tinatawag na weathering at erosion. Maliban sa mga bato, nagmumula din ang mga buhangin sa mga kabibe, corals at kahit na sa bulkan. At alam niyo ba na ang bawat butil ng buhangin ay tila may sariling kwento? Kung sisilipin kasi ito sa isang microscope, makikita na magkaiba ito ng hugis, kulay at komposisyon. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang. Hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. May mga umusbong na tanong sa isip ng isang mountaineer nang sa kanyang pag-akyat sa Sierra Madre, may namataan siyang tila isang halamang may mga galamay. Ano kaya ito? Habang sinusuyo ng grupo ng mountaineer na si Mac ang isang masukal na trail sa kabundukan ng Sierra Madre, ito ang kanyang naispatan. Tila isang pulang halaman na may mga galamay. Napansin ko siya na nandun sa bandang paanan ko. Napakakulay niya sobrang vibrant niya. Mukha siyang kabote na may pagka-reflection din ang style niya. Maliit talaga siya. Kasi kung ganda nito, kakaiba to. Natuwa ako, may ganito pala na halaman. Ngayon ako nakakita nito. At para meron siyang remembrance, kinuna niya ito ng mga litrato. Gusto ko rin talagang malaman kung ano talaga yun. Kaya lang, wala kasi masyadong data or wala akong kasama that time na biyasa sa pagtukoy. Ano nga ba ang nakita ni Mac sa kagubatan ng Sierra Madre? Kuya Kim, ano na? Ayon sa isang mycologist, ang nakita ni Mac sa Sierra Madre, hindi isang halaman kundi isang fungus. Di tulad ng mga halaman, ang mga fungus, walang kakayang gumawa ng sariling pagkain. Wala silang chlorophyll. Sa halip, sila'y umaasa sa mga nutrients na na-absorb mula sa organic material, gaya ng patay na halaman at nabubulok na mga kahoy. Anong klaseng fungus naman kaya ang nakita ni Mac? Ito ang Aceroe rubra, isang Basidiomycetus fungus na kabilang sa pamilya ng mga stinkhorn mushrooms. Isang uri ng fungi na kilala sa kanilang kakaibang hugis at masangsang na amoy. Naglalabas sa mga ito ng mabahong amoy para makaakit ng mga insekto na mahalaga para sa kanilang spore dispersal o pagpapakalat ng spores. Ang masangsang na amoy ay mula doon sa tinatawag nating gleba. Ito yung part na structure ng kabote kung saan ito ay malagkit na may kulay brown to green sa gitnang bahagi ng kabote na kung saan nandoon yung milyong-milyong spores. Ito yung mabahong amoy na mahalaga para sa dispersal. Ang kakaibang struktura ng starfish fungus ay mahalaga din para sa kanilang reproduction. Ito ay umaasa lamang sa mga insekto. Mabaho man ang mga ito, hindi sila tinuturing na delikado o nakakalason. Huwag itong kainin at huwag sirain. No? Mas mabuting pabayaan na lamang ito dahil bahagi sila ng kalikasan at tumutulong sa pagbubulok ng mga patay na halaman. Pero alam niyo ba na marami pang klase ng fungus sa ating kapaligiran na may kakaibang itsura? Gaya ng isang ito na parang isang binunot ng ngipin na may tumutulo pang dugo. Sa unang tingin, ang puti nitong katawan parang binunot ng ngipin na may mga patak ng dugo. Pero isa rin itong fungus, itong Hydnelium becki. Dahil sa kakaiba nitong itsura, tinatawag din itong bleeding tooth fungus o devil's tooth. Ang tila pulang dugo sa katawan nito ay isang likido na nilalabas ng Hydnelium becki sa prosesong tinatawag na guttation. Naglalaman ito ng tubig, pigments at iba pang kemikal. Matatagpo ng fungus na ito sa mga kagubatan sa North America, Europe at ilang bahagi ng Asia na may pine at iba pang conifer trees. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, hashtag Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga bata mula sa Isabela may nahanap hindi mga bagong kalaro kundi isang pugad na may mga itlog. Itlog ng anong hayop kaya ang kanilang namataan? Hapon itong July 13. Habang naglalaro ang mga batang ito sa sitio Lumalog sa San Mariano, Isabela, meron silang nadiskubre. Isang pugad na may mga itlog. Agad daw itong inireport sa Mabuaya Foundation. Ang nadiskubre kasing pugad, hindi sa manok o itik, kundi pugad ng buwaya. Ang mga itlog sa pugad, agad na sinuri ng mga taga Mabuaya Foundation. Lahat po ng mga itlog, kailangan pong
i-verify po ng Mabuhay Foundation at i-check po kung yun nga po talaga ay talagang itlog ng Philippine crocodile. Ang pagkakadiskubre sa pugad, hindi na raw kinagulat ng mga taga-sityo Lumalog. Batid na kasi nila na naglipa na talaga sa kanilang lugar ang Philippine crocodile o kung tawagin nila, bukarot. Katunayan, meron silang tinatawag na mysterious area sa kanilang barangay. Lagi ro kasi nakakakita mga residente ng mga hatchlings. Kahit wala silang nakikitang pugad sa paligid. Dahil sa mga umaaligid na banta sa barangay, naging misyon daw ng Mabuhay Foundation na palawakin ang kaalaman ng mga residente. Isa sa pinaka-major activity ay yung tinatawag nating Communication, Education, and Public Awareness Campaign. Magsimula po sa school kids hanggang po sa ating mga adult. Mula 2007, regular nang may nadidiskubring Philippine crocodile nests ang mga taga-Lumalog. Sa kasalukuyan, may 3 pugad ng Philippine crocodile ang naitala sa lugar. Actually, every year, meron po tayong nest sa lugar na yan. And people will always report it to Mabuhay Foundation. Any suspicions na mayroong nakikita ay inire-report po sa amin. Patuloy ngayon ang information campaign ng Mabuhay Foundation sa mga komunidad upang ipaniwanag ang kahalagahan ng mga buhaya sa ating local biodiversity. This year, nakita namin na medyo late yung kanilang nesting season. So, ang kanilang incubation period is 60 to 90 days. I think it's because of climate change. Nagbago po yung season. But we're still very glad na mayroon pa rin. And this is our first highest nest year. So, good year sa amin to. Hoping na all 7 nests will be hatched. Sakali naman makakita rin kayo ng pugad ng buhaya, ano ba ang dapat gawin at tandaan? Kuya Kim, ano na? Kung makakita kayo ng pugad ng buhaya, pinakamahalagang tandaan na huwag itong lalapitan o gagambalahin at huwag niyong hahawakan o kukunin ang itlog. Napaka-protective kasi ng mga inang buhaya sa kanilang mga pugad at maaari silang umatake kapag may naramdaman silang banta. Lumayo agad sa lugar. Balaan yung ibang mga tao at iulat agad ang insidente sa mga otoridad. Tandaan, ang mga buhaya mahalagang bahagi ng ating kalikasan. Ang pagrespeto sa kanilang tahanan hindi lang para sa ating kaligtasan, kundi para na rin sa kanilang conservation. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, importante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Isang pambihirang kalansay ang isinubasta kamakailan sa Amerika. Kompletong specimen ito ng fossil ng isang dinosaur na na-auction sa halagang bilyong-bilyong piso. Anong dinosaur skeleton ba ito? Kuya Kim, ano na? Ang auction na to sa New York, record-breaking. Ang pinag-aagawan kasi, isang Tyrannosaurus Rex skeleton na isubasta sa halagang $50.1 million o mahigit 3 bilyong piso. I repeat, mahigit 3 bilyong piso para sa skeleton ng isang T-Rex. Ang skeleton ng T-Rex na pinangalanan ng Gus, halos 38 feet ang haba at 12 feet and a half ang taas. Nadiskubre ito sa isang rancho sa South Dakota sa Amerika. Isa raw ito sa pinakamalaki at pinakakumpletong T-Rex skeleton na nadiskubre sa kasaysayan. It was first discovered about 5 years ago in South Dakota near Harding County on a privately owned huge parcel of ranch land. It's named Gus after the rancher who owned the land. He sadly passed about a year into the excavation, so we named the specimen in his honor. Ang pre-sale estimate nito nasa $20 hanggang $30 million lang. Kaya laking gulat ng pamunuan ng auction house na nasumasta ito sa halagang $50.1 million. Si Gus na ngayon ang may hawak ng world record para sa pinakamahal na dinosaur fossil na nabenta sa isang auction. Nabasag ni Gus ang record ni Apex. Ang Stegosaurus skeleton na nasumasta naman ng parehong auction house noong 2024 sa halagang $44.6 million. The concept of having this massive class of animals that ruled the earth and to have them gone, I think it really helps us to contemplate our own mortality and think about, we think that we're the big, strong thing on this planet. This could happen to us too. Laging tandaan, importante ang may alam. Ito po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.